Kapag binabanggit ang mga sinaunang kabihasnan, madalas nating naiisip ang mga sinaunang kabihasnan ng Mediterranean, Mesopotamia at Egypt. Gayunpaman, sa kabilang bahagi ng karagatang Atlantiko, isang grupo ng mga kabihasnan ang umusbong, ang kabihasnan sa Mesoamerica. Sa pagitan ng 100,000 hanggang 8,000 BCE, pinaniniwala ang narating ng mga unang tao ang Amerika. Naging posible ito dahil sa Ice Age. Malaking bahagi ng katubigan ang naging yelo, sanhi upang bumaba ang sea level. Dahil sa pagbaba ng tubig sa dagat, lumitaw ang tulay na lupa sa Bering Strait sa pagitan ng Asya at Amerika. Ayon sa mga scholar, dito dumaan ang mga unang tao habang hinahabol nila ang mga hayop na kanilang kakainin. Iba-iba ang direksyong tinahak ng mga grupo ng unang tao sa Amerika. May ilang nanirahan malapit kung saan sila pumasok. Ang ilan naman ay sa Great Plains ng Mississippi at meron din namang tumira sa silangan ng Ohio River. Gayunpaman, ang pinakamataas na antas ng kabihasnan na umusbong sa dalawang Amerika ay matatagpuan sa rehiyon na kung tawagin ay Mesoamerica o ang Gitnang Amerika. Ang unang kabihasnan na umusbong sa Mesoamerica ay ang kabihasnang Olmec noong 1200 BCE. Naitatag ang kabihasnang ito sa isang mainit at basang lupain sa baybayin ng Gulpo ng Mexico. Ang kanilang lupain ay sagana kung kaya't naging pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng mga naninirahan dito. Mahalagang makilala ang Olmec dahil kinikilala ito ng mga mananaliksik bilang mother culture o ang pinagmulang kultura ng mga Maya, Toltec at Aztec. Ang mga Olmecs ay nagpagawa ng malalaking lungsod. Isang halimbawa nito ay ang La Venta, kung saan isang malaking pyramid ang natagpuan. Sinasabi na ang mga pyramid ay ang pook kung saan nagsasagawa ng ritual at pag-aalay ang mga Olmecs. Bukod sa mga pyramid at mga lungsod, ang mga Olmecs ay nakilala din dahil sa kanilang inukit na naglalakihang batong rebulto ng ulo. Ang mga rebulto na ito ay nagpapakita ng imahen ng kanilang pinuno o ng Diyos. Sa usapin ng relihiyon, maraming Diyos na sinasamba ang mga Olmecs. Ngunit ang kanilang pangunahing sinasamba ay ang jaguar dahil sa angkin nitong bangis at lakas. Sa hindi pa din malinaw na kadahilanan, bumagsak ang kabihasnang Olmec noong 400 BCE. Sa silangan ng kabihasnang ito, umusbong ang kabihasnang Maya. Ang kasaysayan ng kabihasnang Maya ay nagsimula noong taong 300 at nagwakas naman noong taong 900. Sa puntong ito ng kasaysayan, masasabing nakamit ng mga Mesoamerican ang kanilang pinakamataas na antas ng kabihasnan. Ang kabihasnang Maya ay mayahalin tulad natin sa mga lungsod-estado ng Sumer. Kagaya ng kabihasnang Sumeria, ang kabihasnang Maya ay binubuo ng marami at nagsasariling mga lungsod-estado. Kadalasan din, ang mga lungsod-estado ng Maya ay nagdidigmaan laban sa isa't isa. Sa gitna ng bawat lungsod-estado, matatagpuan ang isang piramid kung saan pinaniniwala ang isinasagawa ang pag-aalay. Tuwing may digmaan, ang mga sundalong nauhuli ay ginagawang alipin. Samantala, ang kanilang pinuno ay iniaalay sa mga Diyos. Ang lipunang Maya ay nahahati batay sa iyong katayuan sa lipunan. Sa itaas ng lipunang Maya ay ang mga hari ng lungsod-estado. Bukod sa politikal na kapangyarihan, mayroon ding kontrol sa relihiyon ang mga hari dahil pinaniniwala ang nagmula sila sa pamilya ng mga Diyos. Ang sumunod na antas na lipunang Maya ay ang mga pari, maharlika, at mga advisors ng hari. Ang pinakamarami sa lipunang Maya ay ang mga karaniwang mamamayan. Sila ay kadalasang mga mangangalakal at magsasaka. Sa pinakailalim ng social hierarchy ng mga Maya ay ang mga alipin. Bukod sa mga pyramid at mga malalaking lungsod, ang mga Maya ay nakagawa rin ng kanilang sariling paraan ng pagsulat. Gayunpaman, nakalimutan na ng daigdig kung papaano basahin ang kanilang pagsulat dahil noong 16th century, winasak ng mga Espanyol ang lahat ng aklat na kanilang naisulat.
Isa sa kakatuwang bagay na nagpasikat sa kabihas ng Maya sa kasalukuyang panahon ay ang kanilang kalendaryo. Ayon sa kalendaryo ng mga Maya, ang daigdig ay magwawakas dapat noong December 23, 2012. Kagaya ng mga Olmec, palaisipan pa din sa kasalukuyan ang sanhi ng pagbagsak ng kabihas ng Maya. Ilan sa mga hypothesis sa pagbagsak na ito ay ang digmaan sa pagitan ng mga lungsod-estado, overpopulation, at ang pagsalakay ng mga Toltec. Ang kabihas ng Toltec ay umusbong sa Tula, Mexico noong taong 900. Nakilala ang mga ito sa pagiging paladigma. Sa kanilang lipunan, mayroong 3 uri ng mandirigma, ang Jaguar Warrior, ang Coyote Warrior, at ang Eagle Warrior. Gayunpaman, bumagsak din ang kabihas ng Toltec noong 1200 dahil sa isang rebelyon. Nagkaroon ng rebelyon sa kabihas ng Toltec makalipas subuking baguhin ng kanilang pinuno ang Diyos na sinasamba ng mga tao. Sa pagbagsak ng kabihas ng Toltec, isang panibagong makapangyarihang imperyo ang sisibol sa rehiyon, ang Aztec. Ang mga ninuno ng Aztec ay mula sa disyerto ng Hilagang Mexico. Noong 1200 CE, narating ng mga ito ang lambak ng Mexico. Sa simula ng kanilang kasaysayan, ang mga Aztec ay may hirap at lagalag na tao. Ginamit sila ng mga mas malalakas na kaharian bilang mga bayarang sundalo. Ayon sa kanilang alamat, nakausap ng kanilang pinuno na si Tenoch ang Diyos ng araw at digmaan na si Huitzilopochtli. Sinabi nito sa kanya na kanyang itatatag ang kanyang kaharian sa lugar kung saan makikita niya ang isang agilang kumakain ng ahas habang nakatungtong sa isang cactus. Pinaniniwala ang natagpuan ni Tenoch ang lupain na ito sa isang isla sa gitna ng Lake Texcoco. Isinama niya ang kanyang mga tagasunod sa isla na ito kung saan kanyang itinatag ang lungsod ng Tenochtitlan. Nagpagawa siya ng mga causeway o isang manipis na tulay upang maidugtong ang Tenochtitlan sa iba pang mga lungsod sa lugar na ito. Mula sa kanilang lungsod ng Tenochtitlan, unti-unting lumakas ang mga Aztec at noong 1428, sila ay nakipagsanib puwersa sa lungsod ng Texcoco at Tlacopan upang maitatag ang Imperyong Aztec. Nagsagawa ng isang madugong kampanya ang mga Aztec upang masakop ang mga lungsod-estado sa paligid nito. Sa pagpasok ng 1500s, nagawang masakop ng Aztec Empire ang humigit kumulang 80,000 square miles na teritoryo mula sa Atlantic Ocean hanggang sa Pacific Ocean. Kanila ding nasakop ang hindi bababa sa 5 hanggang 15 milyong katao. Ang mga lungsod-estado na nasakop ng mga Aztec ay pinagkalooban ng limitadong kalayaan kapalit ng pagbabayad ng tributo, mga sundalo at mga taong iaalay. Kagaya ng mga naunang kabihasnan, ang lipunang Aztec ay pinamumunuan din ng hari na pinaniniwalaang kamag-anak ng Diyos. Para sa mga Aztec, ang daigdig ay dumadaan sa siklo ng pagkawasak at muling pagsilang. Upang maiwasan ang pagkawasak, nagsasagawa ang mga Aztec ng ritual at pag-aalay sa kanilang pangunahing Diyos na si Huitzilopochtli. Upang maging katanggap-tanggap sa mga Diyos, ang mga Aztec ay nag-aalay ng tao. Ang taong iaalay ay kanilang itatali ng nakahiga sa tuktok ng isang piramid. Hihiwain ng pari ang dibdib ng taong ito gamit ang isang obsidian. Habang buhay pa ang tao, kanyang dudukutin ang puso nito at susunugin. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang kaayusan ng daigdig. Bagamat napakalakas ng Aztec Empire, marami pa ding tao ang nangangarap na makalaya sa kanilang kontrol. Ang pagkakataon na makalaya ay dumating noong 1519 sa pagdating ng mga Espanyol sa Amerika. Nakipag-alyansa sa mga Espanyol ang mga lungsod-estado na may hinanakit sa mga Aztec. Sa pamumuno ni Hernan Cortes, binihag ng mga Espanyol ang hari ng mga Aztec na si Montezuma.
Ang pagbihag na ito sa kanilang hari ay nagresulta sa isang madugong labanan kung saan maraming mga Espanyol ang nasawi at sila ay naitaboy sa Tenochtitlan. Gayunpaman, isang hindi inaasahang armas ang dala ng mga Espanyol na tumalo sa mga Aztec. Ito ang mga mikrobyo sa kanilang katawan. Ang mga Aztec ay walang immune system laban sa mga sakit na dala ng mga Europeo, kung kaya't makalipas ng 4 na buwan, nasakop na ng mga Espanyol ang Aztec Empire. Sa loob lamang ng 5 taon, tinatayang 5 hanggang 15 milyong mga Aztec ang nasawi sa smallpox na dala ng mga Espanyol. Hindi pa tapos ang ating talakayan sa mga kabihasnan sa Amerika. Sa susunod na episode, dumako tayo patimog sa lupain ng mga Inca. Kaya make sure to click the subscribe button. This is Sir Ian and I'll see you on the next one.